Hindi sumipot. Ganun talaga ngayon. Kung sino pa ang may atraso, sila pa ang matapang. Kaya nga tinawag na legal process kasi merong proseso. We have to respect na meron talaga tayong susundin. Sumipot man ang kabilang panig o hindi sila sumipot, bahala na sila. Bahala na silang humarap sa next. So, ha! Ho! He! Yan ang intro namin ngayon guys. Sa sobrang daming busy. Alam nyo, hindi ako nagplano ngayon na maglabas. Pero maayong buntag once again. Maayong buntag sa tanan. Ayan. Feeling bini ako ngayon. Feeling artista na hinahabol. May magalit na naman. Ay, anong klaseng tawa yan, Prinsesiga? So, update muna tayo. Maayong buntag sa aking ate. Hindi siya maayong bungkag. Kaya hindi din yan siya bungkag. Maayong buntag din dito. Maayong buntag. Sa ating angel for today. Gabayan mo sana kami sa aming lakad. Ginawang espiritu. I miss you, Z. Long time no see. Ready na ba yung ilahang wow? Saan? Sa Maligog Dagat. Ay, hello. Kasi hindi kami naka-prepare. Magplano ta. Magplano kami ng games. Yes. Kasi masaya silang kasama, guys. Yes. Okay. So, maayong bungkag, everyone. Maayong bungkag sa lahat ng nabungkag. Good for you. I'm happy for you. Just know, sincerely yours. I'm very happy for you guys kung nabubungkag pa kayo araw. Isama nyo na kami sa pagbungkag nyo dyan. Ayan, ang ate ko. Katulad ko din yan, Verhen. Oy, joke lang ha. Huwag kayo. Ay, ang blessing ko nandito na side. Pakita ko sa inyo. Sama natin si Ma'am Shin, no? Para makita nyo yung blessing sa buhay ni Mayumi. Hello! Pag nakita nyo na naman, magalit na naman kayo sa akin. Hello, uy. So, good morning guys. Dapat hindi ako lalabas ngayong araw. Pero biglang nagtawag ng rest back itong aking ate. Kasi meron kaming problemang haharapin. At itong problema na to, normally hindi namin sinishare sa inyo. Pero isi-share natin. Kasi alam ko madami yung nakaka-relate. Yes, this is real life struggles, issue, problems. And then, lumabas ako guys para mag-rest back sa ate ko. Pero bago ang lahat, day 4 ng ating vampire facial treatment. Ang feeling ng balat ko ngayon is super tight. Super tight siya on the 4th day. Pagkatapos ko siyang lagyan ng platelet-rich plasma na galing mismo sa dugo ko, mas naging tight pa siya. It really works amazing, you guys. Big shout out sa Twin R Salon at Aesthetic Spa, General Santos City, for a job well done. Nararamdaman ko kahit na parang may galit kayo sa akin, pero gusto ko yan. Kasi yung madugong-madugo talaga, yun yung gusto ko sa vampire facial. Yung parang may galit sa akin. So, nakikita nyo guys, tutukan nyo ng maayos. Meron ng scabbing, meron ng peeling, nagre-renew na yung aking skin. So, wag na wag nyong papakialaman yan. Nakalimutan ko yung aking phone holder. Kapag nag-vampire facial kayo, and if you choose to try, mga taga-Jensen dyan na gustong itry to, okay, pag umabot kayo sa day 4 at napansin nyo yung scabbing at peeling, wag na wag nyong papakialaman. Wag nyong kuskusin, wag nyong tanggalin, wag nyong dilaan. Wag nyong basain ng laway, okay? Bacteria yan guys. Wag na wag nyong papakialaman. Yung scabbing, wag nyong tanggalin. This is all part of the healing process. Sa real life, merong healing process. Sa sugat, meron din ganun guys, no? So, look very closely. Ayan, bubuksan ko yung ating face. Ayan ang ating forehead area. Ayan ang forehead ko. Nose area, mapula to dito, 'di ba? Parang binugbog daw ako eh, sabi nung isang tita na tumawag sa akin. Parang binugbog ka, sabi ko. Opo, minaltrato po. Minaltrato po ako ng ilang beses. Hindi naman kapaniwala, no? So dito sa right cheek, ganitong itsura niya, may scabbing. Ayan. Then dito sa my chin area, ayan. Okay. Kaya ako nakasombrero at nagmamask kasi ayokong isipin ng mga tao na ako po ay minaltrato. Alright. So, by the way guys, pupunta kami ngayon kasi itong aking ate, si Madam Sheena, kami mga negosyante. Ngayon, itong negosyo namin, meron talagang mga risk yan. Lahat ng negosyo, merong risgo sa Bisaya pa. Okay? Walang negosyo. Yun pa lang sa paglagay mo pa lang ng capital.
sa isang negosyo, that is a big risk. Kahit magkano pa yan, yung willing kang mag-capital. 5,000, 10,000, risk yan. Okay? Sometimes yung risk natin, nababawi. Sometimes, nalulugi. So, depende. 'Di ba? Zero. Ngayon, sugal na ang negosyo. yes. So, itong ate ko, sugal ang negosyo, win or lose. Okay. So, itong ate ko ay pumasok sa isang klase ng negosyo at nakatagpo siya ng isang customer na may pagkawalang hiya. Okay? Pagkawalang hiya ang customer. So, kung sino pa yung nang agrabyado, siya pa talaga yung matapang. Iba na ngayon, guys. Iba na ang panahon ngayon. Kung sino pa yung nang agrabyado, kung sino pa yung merong pagkukulang, kung sino pa yung merong obligasyon na hindi niya hinarap, siya pa ang matapang talaga. Yes, I'm looking at you right now and you know who you are. Talagang nakaganon yung mata ko, guys, no? Kasi kilala ako nitong nag-agrabyado sa ate ko eh. Alam niya eh. Pero wag tayong magbanggit ng pangalan, no? You know who you are. So ngayon, ang pasensya ng ate ko sa kanya, matagal na pala. Ilang taon na? 2023. 2023. First quarter. Sis, 2033 na ngayon, sis. 10 years na, sis. Ay, 2025 pala. Sorry, 2 years na pala. 2 taon na yung pasensya ng ate ko sa'yo. Nagsimula ka ng negosyo na wala kang kinapital ni piso. Kasi yung ate ko ang nag-back up sa'yo. Ngayon nabayaran na, binabastos mo yung ate namin. Kaya umanda ka, sis. Kami magpa-party-party para sa'yo. Kumanda ka, talagang pa-party tayo. Ayan. So, meron tayong tinatawag na legal process. Legal process, ibig sabihin, kapag hindi nadaan sa Santong Dasalan, dadaanin natin sa barangayan. Sangkad dyan, no? So, kinausap ng ate ko ilang beses, 2 taon na, guys. Pinuntahan na din namin, kinausap na ng maayos kasi nakasama namin yung ate namin, no, sa kanyang mga hindi niya kami sinasama sa mga masasayang moment, sinasama niya kami sa stress na moment. So ngayon, guys, umabot sa point na etong may pagkukulang sa ate ko ay siya pa po ang matigas, siya pa ang pangit ang ugali, siya pa ang bastos. Ayan. So nagdesisyon yung ate ko na i-push na yung legal process. So ngayon ang unang araw ng legal na proseso at sasabayan ko ang aking ate. Ano tayo, power pop girls, dapat mayroong backup. Hindi natin tinatawag yan na moral support yan. Wala man akong maibigay na financial support kasi alam nyo naman, financial natin, tayo, rolling stone. Dahil tayo ay single nanay. Pero at least sa mga ganitong oras, kaya nating mag-back up morally. Oh, morally, paki-explain further, madam. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Huwag nyo na ipa-explain. Okay? So, tama naman ang ginawa ng ate ko, dinaan sa legal process. Very good yan. Daanin natin sa legal process. Kasi, merong guys, merong mga naaagrabyado na humble. Merong mga naaagrabyado na humble sila. Tama ba? Etong nag-agrabyado sa'yo, humble ba? Hindi. Hindi talaga siya humble, guys, kasi nakita ko yung ugali niya. Siya pa yung may gana magsigaw sa kapatid ko. Siya na nga ang may utang, siya pa ang sumisigaw. So ngayon, mas maganda pag meron tayong witness kapag kaharapin natin siya. Kasi 2 taon na, guys, hindi nakuha sa maayos na usapan. Siya pa yung basto, siya pa yung talagang matapang. So ngayon, okay lang, ilagay natin yung tapang niya sa lugar. Haharap tayo sa mga tao na magpapagitna o magwi-witness. Haharap ba siya? Yes. Ang tanong, haharap ba? Chung! 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 Ako na lang naglagay ng suspense natin ng music. So hindi ko alam kung haharap ngayon, but this is the first hearing under local government, no? Under the local government. Layo kasi, no? So sana humarap siya, no? Para malaman niya. Pero pag hindi kasi siya humarap, okay lang. Ikaw ba ang file? Yes. Okay. Okay lang na hindi siya humarap kasi pag may record hindi siya humarap, pwede nang i-file sa court. So ngayon, nahirapan siya, guys, kasi etong kaming magkakapatid, hindi kami ganito, guys. Hindi kami nagpupurso ng mga ganito-ganito kasi alam namin na
lahat tayo ay merong kanya-kanyang struggle sa buhay, pero may mga tao na kailangan po talaga ay iparealize sa kanila na mali yung ginagawa nila, at sana wala na silang magawan pa ng ganyan. Kasi kami may mga utang din kami guys, ang ate ko may utang din, ako may utang din, si Madam 10 Gives may utang din, pero hindi kami matapang pag hindi kami nakakabayad. Okay, kinakausap namin ng maayos, nagipit ako ngayong buwan, pwede eto lang muna, pwede tapusin ko in 5 months. Okay guys, merong ganun na mga senaryo eh. Huwag tayong matapang, pag tayo yung alam natin tayo nakagrabyado, tayo magpakumbaba. Okay, eto hindi guys. Pag nakita nyo lang kung paano niya sigawan ng ate ko, every time na kinakausap siya. Hindi pwede ganyan. Naranasan ko yan sis, kinausap ko sis, sinigawan ako sis. Anong nangyari? Pinalayas ko sis, oy. Pinalayas ko, hindi pwede ganyan. Ayusin ka ng kausap, huwag ka magdaan-daan sa sigaw. Pag dinaan mo sa sigaw, isa lang ibig sabihin yan, defensive. Ibig sabihin, merong maling ginagawa. Ganun lang yan, okay? So, papunta na kami ng ate ko ngayon. Bakit tayo lang? Saan si Madam 10 Gives? Si Madam 10 Gives, hindi pa nakaligo. Ngayon lang kasi ako nag-abiso. Ay, kasalanan mo pala. Okay. Papasukin ka kaya niyan sa meeting mo, naka-miniskirt ka. Kasi hindi naman siya ganun ka-mini. Kasi ayusin mo yan, sis. Ako, Check ko ba kay Zip? Ako nag-long dress ako kasi alam ko basta mga ganito. Sabi ni Zip, okay naman yan, ma'am. Bali, hubad na lang ako, palit tayo. Bantay ka lang, Zip, ha? Kasi pag mga meeting, ang pagkakaalam ko dapat minigan, taas na siya unya, pagbaba. Sana all. So, time check namin, 9:45 ng umaga. Napadali ako ng drive, guys. Lumipad sa kami ng ate ko. Late na tayo, bis. Hindi pwedeng malate kasi baka mamaya pagalitan tayong local government na drive ako. Ang tanong, sisiputin ba? Yun lagi ang tanong eh. Yes. Nagmamadali ka tapos wala ka palang hindi ka pala sisiputin. Okay lang. Sa iyo. It's okay. Yeah. At least alam mo na you did something to teach the person the lesson in life. Lesson in life is very important. Some people come to your life as a blessing, but some people come to your life as a curse. Katunayan na, Madam, Tagalogin mo, Madam. Ako para mag-overtake ko. In Tagalog, may mga taong darating na sila ay, anong blessing sa Tagalog? Biyaya. Biyaya sa'yo. Pero may mga taong darating na sila ay sumpa. Sumpa. Hindi naman sumpa. Sumpa. Lesson. Yes. Mag-iwan sila ng lesson sa atin. Tama pala. Ang bait talaga ng ate ko. Bait. Kaya pala niloloko kami. Later. Okay guys. Tapos na ang aming paglilikom. Ano ang Tagalog? Paghuhusay. Hindi paghuhusay. Tagalog guys. Ay nako, ang hirap. Paglilikom, di ba? Pagkukulam. Guys, tapos na kami. And guess what? Hindi na sipot. Hindi sumipot. Ganun talaga ngayon. Kung sino pa ang may atraso, sila pa ang matapang. Nagantay kami 1 oras pero okay lang kasi yung absent mo naka-record yan. So ngayon, nag-advise na sa amin ang lupon sa next namin na gagawin. Okay lang yan guys. Kaya nga tinawag na legal process kasi merong proseso. We have to respect na meron talaga tayong susundin. Sumipot man ang kabilang panig o hindi sila sumipot, bahala na sila. Bahala na silang humarap sa next. So, ang importante, meron tayong proof na hindi nila nirespeto yung meeting na pinatawag ng barangay. And it will also help para ma-push through yung mga next natin na gagawin. Ayan. So, yan ang mahirap, no? Yung dinadaan sana natin sa maayos na usapan. Tapos, nagmamatigas. Siya pa yung nasigaw, siya pa yung galit. Tapos ngayon, kapag umabot na sa ganitong point, inaantay pa nila kasi yung ganitong point stressful eh. Stressful din naman sa part namin, but the eagerness na makapagturo ng ng lesson sa someone is higher. So, nasa kanya na yun. Dinaan naman namin ng 2 taon at saka ng maayos na usapan. Ayaw naman kaming harapin ng maayos. So ngayon, dito na lang kami magharap-harap sa barangay kung saan magkakaroon ng record. Oh. At meron na palang record, no? Meron ng existing record. Ibig sabihin talagang hustler, expert, master ang aming hindi lang pala kami yung talagang pinasakit niya ang aming ulo. But this is how it is dito sa Pilipinas. Ako guys, kung medyo matalino pa ako ng konti, gusto ko sana mag-aral ng law, no? Kasi
Parang feeling ko ang Boplax ko kapag may sinasabi silang mga terminologies, tapos yung mukha ko parang tapos ang daming process, hindi ko ma-remember. So, anong lesson ang nakuha mo sa panahon na to? Sa panahon ngayon, hindi kasi dati yung mga pagpapautang natin, madali lang, mabilis lang, isang salita lang, ganyan. Sa panahon ngayon, kailangan mo na ng collateral talaga. At saka kung wala kang ipahiram, huwag mo nang pautangin. Yes. Yun na talaga, no? Maging maging mapanuri. Una-una kung magpautang ka, huwag kang magpautang kung wala kang backup. Pangalawa, kumuha ka ng collateral, kasulatan talaga lang. Mabuti lang sa akin kasi may mga kasulatan ako lahat-lahat, may mga pinirmahan, may mga video records din. So push ang laban natin. Recorded. Yung mayroon nga nagsabi, ako hindi naman ako pumapasok sa ganyan kasi guys, kaya wala din akong pera, enough lang din yung capital ko sa mga maliliit ko na negosyo. So ngayon, meron akong advice na narinig na kapag gusto mo talagang tumulong sa someone at gusto nilang mangutang sa'yo, kahit na wala yung amount na hinihiling nila, let's say, hinihiling nila 10,000, gustong umutang sa'yo. Kahit na, okay, kung gusto mong tumulong, kahit na wala kang 10,000 pero gusto mong tulungan at ayaw mong pautangin, ibigay mo kung ano yung kaya mo. Let's say, meron kang 2,000, sabihan mong kaibigan mo or sino ba, concern ka ba, buntis ba yung asawa, may batang involved ba, nagkasakit, senior citizen ba, ganun. Kasi minsan mahabagin yung puso natin, no? Lalo na paglaki tayo sa hirap. Sabihin natin, meron ako ditong 2,000. Alam ko kailangan mo ng pera at yan yung amount na kailangan mo, pero wala akong ganyang kalaking pera. So, itong pera ko na nandito, 2,000, kunin mo. Hindi utang yan, ibibigay ko sa'yo. Hindi, meron ako narinig na advice na ganyan ang sinabi. So, for me, I agree on that advice. Lalo na kapag kaibigan ko yung nangangailangan. Kasi alam ko na mahirap ang buhay. Hindi naman palagi na tumutulong tayo. So ako guys, okay sa akin yung ganun. Mga kapatid ko, iba yung kanilang opinion about that. But for me, I am very okay. I've done that a lot of times sa mga naging kaibigan ko talaga at dating kaibigan na pinagkatiwalaan. So, ayoko na, mahirap na nga ang buhay, mas pinapahirapan ko pa, it's okay. Kung ano yung kaya kong ibigay, eto ibibigay ko. Okay? Pero malalaman mo naman sa tao kapag abusador. Malalaman mo naman sa tao kapag makapalang mukha. Malalaman mo naman sa tao kapag ginawa kang gatasan. So nasa sayo na yan, bobo ka na at utu-utu ka na pag ginatasan ka. Pero yung puso mo na matulungin at ayaw mong magpabigat pa sa problema ng kaibigan mo, whatever man challenge tumatakbo sa buhay niya ngayon, okay lang kung magkano yung gusto mong ibigay at pwede ka magdesisyon kung pabayaran mo pa or hindi. Ayun. So yun guys, ang aking standing about that. About this legal case, no, may big possibility na aakyat talaga sa kasuhan to kasi mamaya kung sino pa yun kasi yung nag-agrabyado, siya pa yung matapang na magkaso. Yun yung masakit doon. So ngayon ako'y babalik na guys, ako'y uuwi na kasi wala talaga akong plano na lumabas ngayon dahil wala naman talaga akong schedule ngayon na magbenta dahil nga kailangan kong magstay sa bahay sapagkat ang aking mukha ay medyo pa. Ay wait lang, meron akong kunin dito. Ay, naiiwan sa kotse. Ang tiles ko. Lakay picture? Wala. Sige, diretso na lang. Sige. Pwede na daw pala mag-pick up yun. Iiwan ko sa kotse ang resibo. Okay, sige guys, diretso na tayo. Tara, let's! Alright guys, tapos na ako sa wakas. Ay, hindi pa pala, magpapakita pa pala ako ng t-shirt in 30 minutes. Pero I wanted to talk to you about this thing na hinaharap ng ate ko ngayon. So, guys, growing up, I just want to be honest with you ha. Growing up, hindi kami na-expose sa mga legal process. Legal process is something that para siyang pag-travel abroad. Yung akala namin hindi namin mai-experience. Yun lang ang akala namin. Pero ngayon, back to back namin na-i-experience. Parang pag-travel lang din abroad. Kung na-experience namin ngayon, na-experience na din namin itong legal process. Either meron kaming pinupush or merong nagpupush sa amin, ganon. Pero nung una guys, very overwhelming siya. It is very overwhelming at talagang siya. Somehow nakakatakot. Somehow intimidate yung whole process. Pero kapag tinanggap mo at inaral mo yung mga legal process, hindi naman pala siya nakakatakot.
ang totoo niyan, magastos lang talaga siya, guys. The fact na you have to pay lawyers, you have to pay the process, you have to pay documents, at medyo nakaka-frustrate din talaga siya, guys, no? Hindi naman tayo dapat matakot, lalo na kung wala naman tayong ginagawang kasalanan, okay? Kasi in the end, masosolve pa din siya. So, meron kaming napagdaanan na ganyan na mga challenge no ngayong taon, especially ngayong taon. Marami kaming napagdaanan na ganitong klaseng challenge, magkakapatid. At hinarap namin ng sabay-sabay. Hindi kami nagkaiwanan talaga. And it really built our relationship. Ayan. Kasi hindi lang kami magkasama sa ginhawa. Sabay-sabay kami during the times na sobrang hirap at sobrang sinubok kami ng panahon, ng pagkakataon. At kung nakita ninyo kung gaano kami naging malapit sa recent na issue na ginawa sa akin, recent na mga sa kasinungalingan at fabricated na mga lies at kwento na sunod-sunod na nilalabas tungkol sa akin, talagang hindi ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Sabay-sabay naming hinarap. So, yan kasi guys, no, yan is just, palipad lang yan nasa babaw lang yan. Ang doon, ang talagang mabigat doon kapag talagang naisulong yung legal process. Kasi when it comes sa legal process, alam mo dapat na ready ka. Okay? Hindi lamang sa pera, kundi sa oras, at saka tatag ng loob. At kailangan mong tayuan yung talagang sigurado ka na ikaw talaga yung nasa tama at alam mo na meron ka talagang ilalaban. Okay? So, the legal process is somehow, like I said, intimidating. Pero, it is something that you have to really face. If you are asked for, if your presence is actually needed for legal process, kailangan mo talaga siyang harapin. Okay? So, ngayon, sa ginagawa namin ng ate ko, kapag wala siya, lalo na si Madam Sheena ay palipad-pasok ng Pilipinas kasi kailangan din naming mamili ng aming mga stocks sa Thailand, talagang kapag wala siya, kailangan din naming tayuan yung mga legal process na pinupush namin. This is not something that we do. By the way, baka isipin ninyo, normal na lang ninyo yung ginagawa. Parang ginagawa nyo na yata yung breakfast, lunch, tsaka dinner. Actually, hindi guys. We are not the kind of people na nagsusulong ng legal process. We do this when we see that people are really, alam niyo yun, yung parang iniisi-isi ka lang porket na mabait ka, iniisi-isi ka lang porket hindi ka nagsasalita. Kailangan din nilang pakitaan ng leksyon. Alright? Kaya nga, kahit na alam namin na it's going to be using our time, our energy, our effort, and also expenses, talagang pinupush pa din namin. So, si Madam Ten Gibbs, marami na yan siyang experience when it comes sa legal process. Si Madam Sheena, ako also din, meron din akong hinaharap na mga ganyan. Pero for the sake of my sister and my family. Sa awa ng Diyos, wala naman po akong ganyan, anything in my name. Sa mga nagpapakalat po ng mga fake news dyan at mga chismis, kayo po ay natatakot magpakilala kasi alam ninyo na pwede ko kayong balikan sa mga pinagsasabi ninyo. Alam ninyo na pwede ko kayong balikan lalong-lalo na kapag nakita ko ang pangalan ninyo at detalye ninyo, pero hindi nyo ginagawa kasi dalawa lang yan. Unang-una, alam ninyo na peke at fake ang mundo na ginagalawan ninyo. Ikalawa, hanggang dyan lang kayo sa pagkukunwari at sa paggawa ng kwento at kasinungalingan. So, siguro meron kayong nalason na utak, siguro meron kayong nauto, okay lang kasi those are all temporary. Ang ending pa rin yan guys, pag gumalaw na yung karma. So pag gumalaw na si karma, malalaman nyo din yan, mararamdaman ninyo. Kasi ako guys, malaki yung paniniwala ko na kapag tinira mo ang isang tao, lalong-lalo na ang isang nanay na talagang binubuhay at siya ay naningkamot. Ano ba naningkamot sa Tagalog? Ano bang paningkamot sa Tagalog? Yung siya ay talagang nagsusumikap para sa kanyang mga anak. Pag yan talaga ay iyong binangga, si Lord talaga babawi sa'yo guys. Hindi ko alam anong babawi ni Lord. Depende kung anong deserve mo. Okay? Pero alam ko, God knows, and every time I have been through something, every time I faced a big challenge sa buhay namin ng mga anak ko na ilang beses ko naisip na hindi ko kakayanin, guess what? Nakayanan ko. Guess what? I am here and I am blessed. Guess what? I am able to attain every dreams that I had
for my children. I asked for a house para sa amin ng mga anak ko. It was given. I asked for a mode of transportation para sa mga anak ko na maliliit pa. It was given. I asked for a proper education para sa mga anak ko. It was given. I asked for good health para sa mga anak ko. There's a lot of times na talagang na-challenge ako, pero it doesn't mean na I was, you know, china-challenge ako ni Lord in a bad way. I know He has His reason why things happen as they did. Okay, and I am very happy, and I'm very happy, and I'm very satisfied that somehow naisip ko why it did not happen before, because everything happens on its own time. So I trust the process. Parang legal process lang din yan. Let's trust the process. Kaya nga maraming nagsasabi, sometimes kina-question ko yung sarili ko, no, am I doing the right thing? Am I really supposed just to keep quiet and let people talk bad about me and my children? And then pagkagising ko ng mga 3 o'clock, 4 o'clock, I receive messages from every one of you guys na nanonood at sumusuporta sa amin ng mga anak ko. I receive beautiful, beautiful quotes, beautiful message reminding me who I am as Princess Yiga and what I did and what I conquered already for the sake of my children. This is not the first time na binagyo po yung buhay ko. It's not the first time. And every time na binabagyo po ako, back to back ang mga blessings. Okay? So again, masaya po yung puso ko. Maraming salamat po sa inyo. At yung shinare ko sa inyo ngayon is also I was given permission by my sister na i-share yung experience ko ngayon with her. It's not my story to tell. I gave you a story as a general. Okay, it can happen to you, it can happen to anyone. Of course, hindi tayo pwedeng maglabas ng pangalan, hindi tayo pwedeng maglabas ng information. Like I said, it can happen to anyone. It can help you. So if you feel intimidated and frustrated by the legal process, try not to. Try nyo po siyang kalmahan at okay lang po mag-legal process. Actually, sometimes it's a must. And it's better to pursue legal process kaysa yung hindi kayo, yung kayo lang nag-uusap tapos hindi na maganda. Okay? Kasi kung ano lang guys, kung sa lahat na nangyari sa buhay ko ngayon, kung may access lang ako talaga na madalian, I will pursue legal process very fast. Very fast. Because I know guys, alam ko yung standing ko talaga as tao at as nanay. Okay? So once again, big shout out sa lahat na nagmamahal sa amin ng mga anak ko. You know who you are. Sa lahat po sa inyo na patuloy na sinasamahan ang kwento ng aking buhay. Simula nung buntis pa ako kay Calby, nabuntis ako kay Chico, buntis ako kay Mayumi, at ngayon they are all alive, healthy, well, kicking, happy, living their life as how children should live their life. Maraming salamat po. And soon Kuya Kahil is also going to join us. Once again, I thank you guys. I am blessed. I am grateful. I am humbled by your love and your presence in our life. Much love, Princess Yiga. I'll see you on the next episode.